Ang petsa ay taglagas ng 1,944. Isang opisyal ng hukbong pandagat ng Hapon, isang careerman na nagngangalang Lieutenant Commander Itakura Mitsuma, ay nakatayo sa gilid ng isang konkretong pantalan sa base ng pagsasanay ng torpedo sa Otsushima sa Inland Sea. Gumugol siya ng 14 na taon sa Imperial Japanese Navy. Nag-aral siya sa Itajima, ang akademiyang pandagat na hiningi ang disenyo sa Annapolis, at kalaunan ay nagpasya na ang Annapolis ay hindi sapat ang pagiging mahigpit. Saulado niya ang mga isinulat ni Admiral Togo. Naisapuso niya, sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao ang doktrinang pandagat na nagwasak sa armada ng Russia sa Tsushima noong 1905 at nagpahiya sa Estados Unidos sa Pearl Harbor noong 1941. At ngayon ay may tinitingnan siyang isang bagay na sa loob ng 14 na taon ng edukasyong pandagat ay hindi siya nabigyan ng kahit isang kategorya para rito. Ang bagay sa harap niya ay isang Type 73 Long Lance na torpedo, ang pinakamahusay na sandatang pandagat ng Hapon. 73 pulgada ang diametro, higit sa 9 na metro ang haba. Tumatakbo ito sa purong oxygen, hindi nag-iwan ng bakas ng bula, at may dalang pampasabog na warhead na may bigat na 470 kilo. Ang pinakasopistikadong torpedo sa anumang hukbong pandagat sa buong mundo. Kilala niya ang sandatang ito. Pinag-aralan niya ito ng detalyado. Ang hindi niya alam kung paano ikategorya ay ang maliit na hatch na hinang sa katawan ng partikular na torpedong ito, ang control column na ikinabit sa loob ng seksyon ng warhead, ang periskopyo. Ang masikip na cockpit na halos sapat lamang para sa isang lalaki na makaupong tuwid na ang mga tuhod ay nakadikit sa guidance panel. Alam niya kung para saan ang hatch. Kabibigay lang sa kanya ng impormasyon. Isang piloto ang uupo sa loob. Gagabayan ng piloto ang torpedo patungo sa target nito. Sasakyan ito ng piloto hanggang sa pagsabog. Ang piloto ay hindi na babalik. Matagal na nakatayo si Itakura sa pantalan. Hindi siya nagsulat sa kanyang tala-arawan noong gabing yon. May mga bagay na hindi kayang abutin ng wikang ginagamit ng mga tao upang itala ang mga ordinaryong damdamin. Ang tinitingnan niya ay tinatawag na kaiten. Ang ibig sabihin nito, sa wikang Hapon, ay ang pagbaligtad sa agos ng langit. Ang mga lalaking magpipiloto nito ay nasa 20 anyos ang average na edad. Ang ilan ay mas bata pa. Sila ay nagboluntaryo. Bawat isa sa kanila ay nagboluntaryo ng nakasulat ng maraming beses dahil ang programa sa simula ay tinatanggihan ang mga aplikante upang ipakita na hindi ito tumatanggap ng sinumang may pag-aalinlangan. Ang programa ay makakagawa ng 106 na kumpirmadong misyon ng kaiten. Papatayin nito ang bawat pilotong makakatapos ng isa. Palulubugin nito, ayon sa napatunayang bilang, ang 3 barkong Amerikano. 3 barko, laban sa 106 na piloto. Ang aritmetikong iyon ang simula ng isang kwento na hindi lamang tungkol sa sakripisyo o panatisismo o isang programang militar na nabigo sa sarili nitong pamantayan. Ito ay isang kwento tungkol sa kung ano ang nangyayari sa isang bansa kapag ang makinarya ng digmaan ay naging mas mabilis kaysa sa lahat, kapag ang institusyong nilalayong protektahan ng isang bayan ay nagsisimula na silang ubusin, at kapag ang mga kabataang lalaki na may pambihirang katangian ay inilalagay sa loob ng isang sistema na nagpasya ng sila ay dispensable. Ito ang kwento ng kung ano talaga ang programang Kaiten sa ilalim ng opisyal na mitolohiya na nagpadala sa mga lalaking iyon sa katubigan. At nagsisimula ito hindi sa isang sandata, kundi sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa ng institusyon na ginugol ng Imperial Japanese Navy sa natitirang bahagi ng digmaan sa pagtatangkang gawin itong isang bagay na mukhang estratehiya. Upang maunawaan ang kaiten, kailangan mong maunawaan kung ano ang kahulugan ng tag-init ng 1,944 para sa mga lalaking nagmamando sa Imperial Japanese Navy. Ika-19 ng Hunyo, 1,944, ang Dagat Pilipinas. Ang tinawag ng mga pilotong Amerikano na Great Marianas Turkey Shoot at tinawag ng mga istoryador ng hukbong pandagat ng Hapon ng may higit na katumpakan na labanan sa Dagat Pilipinas
ay tumagal ng 2 araw at nagwasak sa isang bagay na hindi na muling mabubuo. Nawalan ng Hapon ng 476 na sasakyang panghimpapawid sa loob ng 2 araw na iyon. Nawalan ito ng 3 aircraft carrier, ngunit ang bilang na pinakamahalaga, ang bilang na pinag-aralan ng mga tauhan ng hukbong pandagat sa Tokyo nang may antas ng atensyon na tila pagdadalamhati, ay ang bilang ng mga piloto. Pumasok ang Hapon sa digmaan na may core ng mga naval aviator na kabilang sa mga pinakamahusay sa mundo. Sila ay mga lalaking nagsanay sa loob ng maraming taon, ang ilan ay sa loob ng isang dekada, na nakaipon ng libu-libong oras ng paglipad, na nakabuo sa pamamagitan ng pag-uulit at karanasan ng isang uri ng airborne intuition na hindi kayang gawin ng mga manual ng pagsasanay. Sinalakay nila ang Pearl Harbor. Pinalubog nila ang HMS Prince of Wales at Repulse gamit ang horizontal bombing mula sa kaitaasan. Nakipaglaban sila sa Midway at Coral Sea at Guadalcanal. Noong ika-20 ng Hunyo, 1944, karamihan sa kanila ay patay na. Ang mga bagong pilotong ginagawa ng Hapon upang palitan sila ay tumatanggap sa ilang mga kaso ng 40 oras lamang ng kabuuang oras ng paglipad bago italaga sa mga combat unit. Ang mga pilotong Amerikano sa parehong sandali ay tumatanggap ng minimum na 300 oras bago ang kanilang unang operasyonal na misyon. Ang agwat ay hindi lamang agwat sa pagsasanay. Ito ay isang agwat sa sibilisasyon, isang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang kayang likhain ng Hapon at kung ano ang kinakailangan ng digmaan ngayon na walang anumang antas ng kalooban ng institusyon ang makakapuno sa natitirang oras. Naintindihan ito ng mga tauhan ng hukbong pandagat. Naintindihan nila ito ng may kalinawan na hindi lumalabas sa mga pampublikong dokumento, ngunit umiiral sa mga pribadong liham ng mga opisyal na gumagawa ng aritmetika. Nakabuo sila ng isa sa pinakamahuhusay na puwersang pandagat sa kasaysayan. Ginamit nila ito upang simulan ang isang digmaan laban sa bansang may pinakamataas na produktong pang-industriya sa mundo. At ngayon ang bunga ng desisyong iyon ay dapat ng bayaran. Ang kaiten ay isang kasagutan sa aritmetikong iyon. Hindi ang tanging kasagutan. Kasabay na binuo ng Hapon ang Oka o ang isang rocket-propelled na pilotadong bomba na dala sa ilalim ng isang bomber at pinapakawalan malapit sa target. Bumuo din ito ng Shinyo, mga pilotadong motorboat na may pampasabog. Muling inorganisa nito ang buong istruktura ng puwersa sa paligid ng konsepto ng Toko, special attack, na siyang euphemismo ng Hapon na isinasali ng mga ulat ng Amerikano bilang kamikaze. Ngunit ang kaiten ay naiiba sa lahat ng ito sa isang partikular na paraan na mahalaga para sa kwento. Ang isang pilotong kamikaze ay namamatay sa loob ng ilang segundo. Sumisid siya, tumama at tapos na. Ang isang pilotong kaiten ay nakaupo sa loob ng isang nakasarang metal na tubo, mag-isa, sa loob ng maraming oras. Humihinga siya ng recycled na hangin. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga instrumento sa dilim. Mayroon siyang oras, higit na oras kaysa sa nararapat para sa sino mang tao sa mga sitwasyong yon, upang isipin kung saan siya papunta at bakit. Kung ano ang iniisip ng mga lalaking iyon sa mga oras na iyon, ang sentro ng kwentong ito. Dahil lang isinulat nila bago ang lahat, sa mga liham para sa kanilang mga pamilya at sa mga journal na narecover pagkatapos ng digmaan, ay hindi ang nais ng opisyal na mitolohiya ng programang Kaiten na isipin nila. At hindi ito ang sinabi sa karamihan ng mga tao, sa loob man o labas ng Hapon, na iniisip nila. Ang programang Kaiten ay nagsimula sa 2 lalaki. Si Lieutenant Hiroshi Kuroki at Lieutenant Sekio Nishina ay kapwa mga torpedo specialist. Pareho nilang pinag-aralan ng Longlands ng detalyado. Pareho silang nakarating ng magkahiwalay sa parehong kalkulasyon. Noong kalagitnaan ng 1943, ihabang pinagmamasdan ang direksyon ng digmaan sa Pasipiko, napagpasyahan nila na ang konbensyonal na puwersa ng submarino ng Hapon ay hindi sapat upang baligtarin ang balanse ng lakas sa dagat. Ang teknolohiya ng American anti-submarine ay bumubuti. Ang mga submarino ng Hapon ay natatalo sa palitan. Nagsumite sila ng panukala sa Naval General Headquarters noong Pebrero 1944. Ang panukala ay para sa isang manned torpedo na gagamit ng tao bilang piloto upang lutasin ang problema sa paggabay
guidance problem, na naglilimita sa mga conventional na torpedo. Ang isang long lance na tumatakbo sa ilalim ng standard guidance system nito ay may miss rate laban sa mga target na gumagawa ng maniobra na itinuring ng mga tagapagtaguyod ng programa na hindi katanggap-tanggap. Kayang itama ng isang tao bilang piloto ang mga evasive action. Yung kayang piliin ng isang tao bilang piloto ang pinakamahusay na impact point. Kayang garantiyahan ng isang tao bilang piloto ang pagtama. Ang panukala ay tinanggihan noong una. Ang mga tauhan ng hukbong pandagat sa Tokyo noong unang bahagi ng 1900, naraan 44, bago ang dagat Pilipinas, ay naniniwala pa rin na kayang manalo ng Hapon sa digmaan sa pamamagitan ng konbensyonal na paraan. Ang mga managed suicide weapon para sa mga opisyal na sumuri sa panukala ay isang pag-amin ng pagkatalo bago pa man makumpirma ang pagkatalo. Binago ng dagat Pilipinas ang kalkulasyong iyon sa loob ng 10 araw. Ang programa ay inaprubahan noong Agosto 1944. Sinimulan ni Kuroki at Nishina ang pagsasanay sa unang grupo ng mga voluntaryo sa Otsushima. Kasama sa pagsasanay ang pag-aaral kung paano magpiloto ng binagong long lance na torpedo sa mababaw na tubig, inipag-iensayo ng paglapit at pag-iensayo ng huling pagsisid patungo sa isang target marker sa sahig ng Luk. Namatay si Kuroki sa isang aksidente sa pagsasanay noong Setyembre 1944. Napuno ng tubig ang kanyang kaiten habang nagsasagawa ng test run. Na-recover ang kanyang katawan mula sa cockpit. Siya ay 26 na taong gulang. Nagpatuloy ang programa. Dinala ni Nishina ang abo ng kanyang kaibigan sa dagat sa unang operasyonal na misyon ng kaiten na nakatali sa loob ng isang torpedo na pinakawalan mula sa submarino na ay 47 noong ika-20 ng Nobyembre, 1944. Ang kanyang target ay ang Ulithi Atoll, ang malawak na anchorage ng Amerika sa kanlurang Caroline Islands. Ang mga operasyong lohistikal ng Amerika ay dumadaan sa Ulithi. Ang fleet oiler na Mississiniwa ay nakadaong doon, puno ng aviation fuel. Tumama ang kaiten ni Nishina sa Mississiniwa. Nasunog at lumubog ang barko. 63 marinong Amerikano ang namatay. Ito ang pinakamatagumpay na nag-iisang pag-atake ng kaiten sa buong digmaan. Si Nishina ay 23 taong gulang. Pinag-aralan ng mga komander ng programa ang mga resulta at nagpasya na mayroon silang isang epektibong sandata. Nakapagpalubog sila ng isang mahalagang barko. Naipakita nila na ang konsepto ay gumagana sa operasyon. Sinimulan nilang palawakin ang programa ng pagsasanay at binago ang mas maraming submarino upang magdala ng mga sandata. Ang hindi nila pinag-aralan ng may katumbas na atensyon sa mga unang linggong iyon ay kung ano talaga ang halaga ng programa sa aspetong pinakamahalaga. Narito ang bagay na kinailangan ng opisyal na mitolohiya ng programang Kaiten at ang ebidensya ay hindi lubos na sumusuporta rito. Kinailangan ng mitolohiya ang mga voluntaryo na lumampas na sa individual na ugnayan. Mga lalaking naging sa pamamagitan ng alkemiya ng pambansang krisis at kultura ng mandirigma at pilosopiya ng Bushido. Isang bagay na mas dalisay kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Mga lalaking lumampas na sa takot at pag-aalinlangan at personal na hangarin tungo sa isang estado ng purong dedikasyong militar na nagpapawalang saysay sa aritmetika ng kanilang kamatayan. Ang ilan sa mga lalaki ay talagang ganoon. Ang mga liham na iniwan nila ay mahinahon hanggang sa punto ng katahimikan. Nagsasalita sila tungkol sa tungkulin at bansa at ang dangal ng sakripisyo nang may direktang pagpapahayag na alinman sa sadyang tapat o sadyang isinagawa bilang pagganap. Angat ang pagkakaiba ay hindi kasing halaga ng katotohanang isinulat nila ito. Ngunit marami sa mga liham ay ibang-iba ang nilalaman. Si Petty Officer Second Class Kazushi Hasegawa ay 20 anyos nang isulat niya ang kanyang huling liham sa kanyang ina noong Enero 1945. Nagboluntaryo siya ng 3 beses dahil ang programa ay nangangailangan ng 3 magkakahiwalay na aplikasyon bago matanggap. Ang kanyang liham ay hindi pangunahing nagsasalita tungkol sa bansa o sakripisyo. Nagsasalita ito tungkol sa luto ng kanyang ina, tungkol sa partikular na amoy ng bahay na kinalakhan niya, tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na 13 taong gulang at mahilig mangisda.
Hiniling niya sa kanyang ina na siguraduhing ituloy ng kanyang kapatid ang pag-aaral. Sinabi niya rito na kumakain siya ng maayos at nakakatulog ng sapat, na hindi naman lubos na totoo. Sinabi niya rito na huwag mag-alala. Nag-aalala siya. Hindi tungkol sa pagkamatay o hindi lamang tungkol sa pagkamatay. Nag-aalala siya kung aabot ba ang kaitin sa target nito. Ilang dosenang beses siyang nag-ensayo ng paglapit sa mababaw na tubig ng Look ng Otsushima. Ang paggabay ay hindi tumpak sa mga paraang teknikal na ikinababahala niya. Limitado ang paningin sa periskopyo. Ang kontrol sa lalim ay nangangailangan ng palagiang manumanong pagsasaayos. Isa siyang maingat at teknikal na binata na inilagay sa loob ng isang sandata na may malaking limitasyon sa engineering. At ang kanyang mga liham ay sumasalamin sa partikular na pagkabalisa ng isang artisan na naghihinala na ang kanyang mga kagamitan ay hindi sapat para sa gawaing ibinigay sa kanya. Tama siyang mag-alala. Yung mga teknikal na limitasyon ng kaiten ay malaki at alam ito ng mga commander ng programa mula pa sa simula. Ang binagong Longlands ay tumatakbo sa purong oxygen na nagbibigay dito ng layo, Amazon Range, ngunit ginagawa itong madaling masira sa ilalim ng stress ng manumanong operasyon. Ang kontrol sa lalim ay napakasensitibo kaya ang pagpapanatili ng tamang lalim habang sabay na sinusubaybayan ang target ay nangangailangan ng antas ng kasanayan na hindi kayang ibigay ng maikling programa ng pagsasanay ng may katiyakan. Ang periskopyo ay nag-aalok ng field of view na inilarawan ng mga veterano ng programa na parang tumitingin sa butas ng susi habang nakasuot ng makapal na guwantes, mittens. Sa 106 na pilotong lumunsad sa mga kumpirmadong misyon ng Kaiten, ang pinakamahusay na ebidensyang magagamit ay nagmumungkahi na mas mababa sa 15 ang talagang tumama sa kanilang mga target. Ang iba ay sumablay, sumadsad, nakaranas ng mekanikal na pagkasira o winasak ng mga puwersang anti-submarine ng Amerika bago pa man makarating sa kanilang mga target. Alam ng mga commander ng programa ang hit rate. Itinala nila ito sa mga after-action report ng may parehong burokratikong katumpakan na nagpapakita ng gawain ng mga tauhan ng hukbong pandagat ng Hapon sa buong digmaan. Hindi nila binago ang programa ng pagsasanay bilang tugon sa datos gaya ng ginawa ng hukbong Amerikano sa kanilang programa pagkatapos ng Kasirin. Hindi sila nagpatawag ng lupon upang pag-aralan ang problema sa paggabay. Hindi nila itinigil ang mga operasyon habang tinutugunan ng mga engineer ang mga isyu sa kontrol sa lalim. Nagpadala pa sila ng mas maraming piloto. At narito ang detalye na nasa sentro ng lahat, ang isa na nagpabukod tangi sa programang Kaiten mula sa sakripisyong sinasabing kinakatawan nito. Ang mga piloto ay hindi maaring umatras. Ang unang disenyo ng Kaiten ay walang escape hatch. Kapag ang piloto ay naisara na sa loob at ang sandata ay pinakawalan mula sa submarino, wala nang mekanismo upang bumalik. Walang paraan upang lumutang. Walang paraan upang magbigay ng senyas sa inang submarino. Walang paraan upang lumabas sa torpedo kahit na hindi nahanap ang target at ang supply ng oxygen ay nagsisimula ng maubos. Isang huling pagbabago ang nagdagdag ng isang theoretically functional na escape hatch. Kinakailangan nito na lumabas ang piloto habang nasa ilalim ng tubig, isang proseso na magiging survivable lamang sa ilalim ng partikular na kondisyon ng presyon at agos na bihirang ibigay ng bukas na karagatan. Walang pilotong Kaiten ang kilalang nakagamit nito ng matagumpay. Ang mga lalaking nakaupo sa loob ng mga tubong iyon at naghihintay para sa isang target na maaari nilang mahanap o hindi ay hindi namamatay sa isang sandali ng desisyong militar. Sila ay nakaupo sa dilim, humihinga ng oxygen na dahan-dahang nauubos, nagpapatakbo ng mga instrumentong hindi tumpak, sa isang makinang wala nang babalikan, sa loob ng maraming oras naghihintay. Kung ano ang iniisip nila sa mga oras na yon, alam natin mula sa mga liham na isinulat nila bago sila pumasok sa loob. Inisip nila ang kanilang mga pamilya. Inisip nila ang mga partikular na alaala ng kanilang buhay bago ang digmaan. Inisip nila marami sa kanila kung gagana ba ito. Kung ang sakripisyo ba ay talagang makakamit ang ipinangako ng programa. Sinabi sa kanila na binabaligtad nila ang agos ng langit. Ang agos habang lumilipas ang 1,945 ay hindi bumabaligtad. Pagdating ng tagsibol ng 1,945, ang mga puwersang Amerikano ay nasa Iwo Jima na. Sila ay nasa Okinawa. Ang firebombing sa Tokyo noong Marso 1,900
at 45 ay nakapatay ng mas maraming tao sa loob ng isang gabi kaysa sa papatay ng mga bombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki nang magkahiwalay. Ang mga B-29 na naghulog ng mga bombang iyon ay lumipad mula sa mga base na itinayo ng lohika ng Amerika sa mga isla na kinuha ng mga puwersang Amerikano mula sa mga garison ng Hapon na lumaban, sa maraming kaso, hanggang sa huling tao. Ang programang Kaiten ay gumagana pa rin. Sa pagitan ng Nobyembre 1944 at Agosto 1945, kimnaglunsad ang Hapon ng mga operasyon ng Kaiten mula sa mga submarino sa mga katubigan mula Ulithi hanggang sa karagatan sa labas ng Okinawa hanggang sa mga daanan patungo sa mismong mga pangunahing isla ng Hapon. Ang mga operasyon ay naging lalong desperado habang ang kakayahan ng American anti-submarine ay bumubuti at ang mga submarinong nagdadala ng Kaiten ay sila mismo ang pinalulubog bago pa man makapaglunsad. Ang submarino na I-370 ay pinalubog ng mga destroyer ng Amerika noong ika-26 ng Pebrero, 1945 na may 4 na Kaiten sa loob at ang kanilang mga piloto ay nakasara sa loob. Ang mga piloto ay namatay kasama ang kanilang mga sandata sa isang submarino sa ilalim ng dagat Pilipinas nang hindi man lang nakapaglunsad, nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong subukan ang misyon na 3 beses nilang binoluntaryohan. Kiyang kabuang pagkawala ng barko ng Amerika na iniuugnay sa Kaiten sa pinakabukas palad na pagbibilang ay isang oiler na lumubog, isang destroyer escort na lumubog at pinsala sa ilang iba pang mga barko. Laban dito, ang Hapon ay nawalan ng 106 na pilotong kumpirmadong napatay sa mga misyon, karagdagang bilang na napatay sa mga aksidente sa pagsasanay at isang malaking bahagi ng natitirang fleet ng submarino nito. Ang estratehikong kalkulasyon na ginawa ni Kuroki at Nishina noong Pebrero 1944 na ang isang manned guidance system ay makakalutas sa problema sa katumpakan ng torpedo ay hindi mali bilang isang teknikal na proposisyon. Ang isang pilotong tao ay maaring sa prinsipyo itama ang mga evasive action sa mga paraang hindi kaya ng isang mechanical na guidance system. Ang proposisyon ay hindi mali. Ilang siyang naging problema ay ang pagpapatupad. Ang programa ng pagsasanay ay masyadong maikli upang mabuo ang katumpakan na kinakailangan ng mga limitasyon sa paggabay. Ang mga submarinong nagdadala ng Kaiten ay winawasak bago pa man makapaglunsad ng may tumataas na dalas habang ang mga puwersang anti-submarine ng Amerika ay natututong kilalanin at asintahin ang mga binagong I-class na sasakyang dagat. Ang mga target na magagamit para sa programa pagkatapos ng Ulithi ay lalong naging mga naval combatant sa halip ng mga madaling tablang support vessel. At ang mga naval combatant ay nagsasagawa ng mga maniobra sa mga paraang nagpalala sa mga problema sa paggabay ng Kaiten. Ang mga commander ng programa ay nasa kanila ang lahat ng impormasyong ito. Ang mga after-action report ay komprehensibo, ang datos ay tumpak. Nagpadala pa sila ng mas maraming piloto. May isang tao na ang kwento ay nasa sentro ng desisyong ito. Hindi isa sa mga piloto kundi isa sa mga commander. At ang kanyang kwento ay nararapat na isalaysay ng may katumpakan dahil nahuhuli nito ang isang bagay tungkol sa programang Kaiten na hindi nakuha ng opisyal na kasaysayan nito. Pinamunuan ni Vice Admiral Miwa Shigeyoshi ang 6th Fleet, ang puwersa ng submarino, mula noong 1944. Inaprubahan niya ang pagpapalawak ng programang Kaiten pagkatapos ng Ulithi. Nilagdaan niya ang mga kautusan na nagpadala sa mga submarino sa mga katubigan na ayon sa kanyang intelligence ay lalong nagiging mapanganib. Hindi siya isang irresponsableng opisyal. Hindi siya malupit sa anumang ordinaryong kahulugan. Isa siyang tao na nakulong sa loob ng isang sistema na nakabuo na ng sarili nitong momentum na nakapagtatag sa paligid ng ideya ng special attack ng isang moral framework na napakabuo. Kaya ang pagtatanong sa pagiging epektibo nito ay naging isang bagay na malapit na sa pagtataksil sa loob ng kultura ng institusyon ng Imperial Japanese Navy sa huling bahagi ng digmaan. Ang pagsasabing hindi gumagana ang Kaiten ay parang pagsasabi na ang mga piloto ay namatay para sa wala. Ang pagsasabing ang mga piloto ay namatay para sa wala ay ang paglapastangan sa mga yumao. Ang paglapastangan sa mga yumao ay hindi maisisip.
Kaya naman nagpatuloy ang programa dahil ang paghinto rito ay nangangailangan ng isang uri ng katapatan sa institusyon na hindi binuo ang sistema upang gawin at naging halos imposible dahil sa mga sitwasyon noong 1945. Mayroong isang larawan. Maaaring nakita mo na ito nang hindi mo nalalaman kung ano ang tinitingnan mo. Isang binata ang nakaupo sa loob ng nakabukas na hatch ng isang kaiten na torpedo sa tabi ng pantalan. Nakasuot siya ng puting hachimaki na headband. Ang mga lalaking nakatayo sa paligid niya, ang ibang mga marino, mekaniko at opisyal ay nakatingin sa kanya ng may mga ekspresyong hindi madaling ikategorya. Hindi eksaktong pagmamalaki. Hindi eksaktong pagdadalamhati. Isang bagay na naglalaman ng pareho at hindi humahantong sa alinman. Ang binata sa larawan ay nakangiti. Ang pangalan niya ay Petty Officer Toyama Matsuo. Siya ay 19 na taong gulang. Lumunsad siya mula sa submarino na I-53 noong ika-24 ng Hulyo, 1945 sa karagatan sa labas ng Okinawa. Ang mga rekord ng Amerika mula sa petsang iyon ay hindi nagtatala ng isang matagumpay na pagtama ng kaiten sa mga katubigang iyon. Kung ano ang nangyari sa kanyang sandata pagkatapos ng paglunsad ay hindi alam. Isa siya sa 106. Si Yoshinori Kamata ay 21. Siya ay isang mag-aaral ng literatura sa Kyoto Imperial University bago ang digmaan. Nag-iwan siya ng isang journal na may 200 pahina. Ang journal ay hindi dokumento ng isang mandirigma. Ito ay dokumento ng isang binata, puno ng mga bagay na iniisip ng mga kabataang lalaki kapag mayroon silang oras para mag-isip. Ang mga nobelang hindi niya natapos basahin, ang propesor na ang mga lecture ay tunay niyang minahal, isang babae na ang pangalan ay isinulat niya ng isang beses at pagkatapos ay binura ng maigi kaya ang pangalan ay mababasa pa rin sa ilalim ng tinta. Nagsulat siya tungkol kay Dostoyevsky. Nagsulat siya tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan niya, sa kanyang pagninilay, na bumubuo sa isang makabuluhang buhay. Nagsulat siya tungkol sa kung ang sakripisyo ba ay bumubuo ng kahulugan, o kung ang kahulugan ay kailangang mahanap sa ibang lugar, at ang sakripisyo ay presyo lamang nito. Hindi niya nalutas ang tanong. Naubusan siya ng mga pahina bago pa siya maubusan ng mga katanungan. Lumunsad siya mula sa 36 noong Agosto, 1945, 3 linggo bago ang pagsuko. Si Kenichi Nakao ay 22. Siya ay naging mag-aaral ng matematika. Ang kanyang huling liham sa kanyang ama ay naglalaman ng isang tumpak na kalkulasyon ng statistical probability na ang kanyang kaiten ay makakakuha ng direktang pagtama base sa datos ng pagsasanay na kanyang naipon. Ang bilang na nakuha niya ay hindi mataas. Isinulat niya na paulit-ulit niyang sinuri ang kalkulasyon at nakarating sa parehong resulta sa bawat pagkakataon at nagpa siya pa ring tumuloy. Hindi niya ipinaliwanag sa liham kung bakit. Marahil ay inisip niya na maiintindihan ng kanyang ama ng walang paliwanag. Marahil ang paliwanag ay nasa loob mismo ng tanong. Sa katotohanan ang mga 19 na taong gulang na sinabihan ng mga institusyong humubog sa kanila na ang kanilang kamatayan ay kinakailangan ay hindi palaging nakakahanap sa mga linggo bago ang paglunsad ng kalinawan ng pagtanggi. Lumunsad siya, hindi na siya bumalik. Ang kanyang target ay hindi natukoy sa mga rekord ng Amerika. Ang mga lalaking ito ay hindi kung ano ang kinakailangan ng opisyal na mitolohiya para sa kanila. Hindi sila ligtas sa pag-aalinlangan at ugnayan at sa bigat ng kanilang sariling mga buhay na hindi na nila matatamasa. Sila ay mga kabataang lalaki na dumaan sa isang sistema na nakakumbinsi sa kanila sa pamamagitan ng pinagsama-samang puwersa ng kultura at pagsasanay at inaasahan ng institusyon at ang partikular na moral na arkitektura ng isang bansang nasa ganap na digmaan na ito ang kinakailangan sa kanila. Niwala sila rito. Karamihan sa kanila ay tunay na naniwala rito. Sa paraang pinaniniwalaan ng mga tao ang mga bagay na sinabi sa kanila ng lahat ng pinagkakatiwalaan nila, sa bawat wikang magagamit nila, sa loob ng maraming taon. At pumasok sila sa loob. Ika-15 ng Agosto, 1945. Ang tinig ng emperador ay narinig sa radyo, manipis at kakaiba, nagsasalita sa isang formal na antas ng wikang Hapon na marami sa mga taong nakikinig ay hindi pa siya naririnig na gamitin ito at ang ilan sa kanila ay hindi ito lubos na maintindihan.
Ang digmaan ay nagtatapos na. Ang Hapon ay sumusuko na. Sa Otsushima at sa iba pang mga base ng pagsasanay ng Kaiten, ang mga lalaking naghahanda para sa mga huling operasyon ay tumanggap ng balita sa mga paraang bahagya lamang nakuha ng record ng kasaysayan. Ang ilan ay humagulgol. Ang ilan ay naupo sa katahimikan ng matagal. Ang ilan ay nakaramdam, ayon sa kanilang sariling mga huling salaysay, ng isang bagay na hindi lubos na pagdadalamhati at hindi rin lubos na ginhawa at ginugol nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa paghahanap ng mga salita para rito. Natapos ni Ensign Yutaka Yokota ang pagsasanay sa Kaiten. Naitalaga na siya sa isang operational unit. Naisulat na niya ang kanyang mga huling liham. Hindi pa siya nakakapaglunsad nang dumating ang pagsuko. Ginugol niya ang mga sumunod na dekada sa pagsusulat tungkol sa programa, tungkol sa kung ano ito at kung ano ito hindi, tungkol sa agwat, sa pagitan ng kung ano ang sinabi sa mga piloto at kung ano ang ipinakita ng mga record tungkol sa partikular na katangian ng sakripisyo na hiningi sa kanila. Nagsulat siya ng may katumpakan at katarungang kinakailangan ng paksa at bihirang makuha nito. Hindi niya kinondena ang mga kumander na bumuo ng programa. Naintindihan niya ang mga panggigipit ng institusyon na kinikilusan nila. Hindi niya minaliit ang mga pilotong nagsilbi rito bilang mga biktima o mga nalinlang lamang. Naintindihan niya ang tunay na paninindigan na nagdala sa kanila sa mga cockpit na iyon. Ang sinabi niya sa bawat aklat na isinulat sa loob ng 40 taon ay isang bagay na mas simple at mas mahirap tutulan. Sinabi niya na hindi gumana ang programa at alam ng mga taong nagpapatakbo nito na hindi ito gumagana. At nagpadala pa rin sila ng mas maraming piloto. Ang pangungusap na iyon ang hatol na hindi kailanman hinarap ng programang Kaiten ng formal, hindi kailanman sinagot sa anumang pagsusuring institusyonal. Dahil natapos ang digmaan bago pa magawa ang pagsusuri, at ang resulta ay ibinao ng ebidensya sa ilalim ng mga patong, ng pag-alaala at pagdadalamhati, at ang partikular na uri ng katahimikan ng institusyon na nagpoprotekta sa mga bigong programa mula sa pagsusuring nararapat sa kanila. Uwas ng mga piloto ng Kaiten ay pinararangalan ngayon sa Museo ng Otsushima sa islang pinagsanayan nila. Ang torpedo na sinakyan ni Nishina patungong Ulithi ay nandoon, nakadisplay. Ang mga liham ay nandoon sa likod ng salamin, sa sulat kamay na maingat at bata. Ang 3 barkong pinalubog ng programa ay nakatala sa dokumentasyon. Ang 106 na piloto ay may mga pangalan sa memoryal. Ang paghahambing ay hindi iginuguhit, hindi sa museong iyon, hindi sa karamihan ng mga lugar kung saan tinatalakay ang programang Kaiten sa loob ng Hapon. Ang paghahambing sa pagitan ng kung ano ang ipinangako at kung ano ang nakamit. Sa pagitan ng kung ano ang hiningi at kung ano ang natanggap. Sa pagitan ng kalidad ng mga lalaking naupo sa loob ng mga sandatang iyon at ang kalidad ng mga desisyong ginawa ng mga lalaking nagpadala sa kanila. Ang paghahambing na iyon ay hindi komportable. Ang mga komportableng paghahambing ay hindi ang mga mahalaga. Mayroong isang bagay na pinagsasaluhan ang programang Kaiten at ang sistema ng pagsasanay ng Amerika na pinaghihiwalay ng karagatan at ng pilosopiya at ng lahat ng bagay na ipinaglaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. At ito ay ito. Ang parehong sistema ay mga makina para sa paggamit ng mga tao sa paglilingkod sa mga layunin ng institusyon. Ang isang sistema ay idinisenyo upang mahanap at paunlarin kung ano ang nasa loob na ng mga lalaking pinoproseso nito upang ilantad sa halip na ubusin. Ang isa naman ay idinisenyo upang gawin ang kung ano ang nasa loob ng mga lalaking pinoproseso nito tungo sa isang partikular na anyo ng paggastos upang kunin sa halip na ilantad. Ang sistema ng Amerika ay hindi perpekto. Ipinakita ito ng Catherine, ipinakita ito ng Exercise Tiger, ipinakita ito ng pakikipaglaban sa mga hedgerow. Ngunit ang sistema ng Amerika sa pinakabuod ng istruktura nito ay itinuring ang kabiguan bilang impormasyon. Nagbago ito. Nag-adapt ito. Idinisenyo ito gaano man ito kadiperpekto upang panatilihing buhay ang mga tao nito ng sapat na tagal upang maging mas mahusay sa kanilang ginagawa. Ang programang Kaiten ay idinisenyo sa paligid ng ibang panimula. Idinisenyo ito sa paligid ng panimula na ang matematika ay maaring malutas sa pamamagitan ng sakripisyo.
na kung magpapadala ka ng sapat na mga kabataang lalaki sa katubigan sa loob ng sapat na mga binagong torpedo, ang mga bilang ay kalaunang papanig sa hapon. Ang mga bilang ay hindi pumanig. Si Nishina na nag-imbento ng sandata ay may naintindihan sa kanyang mga huling oras na aabutin ng mga dekada bago kilalanin ng institusyong kanyang pinagsilbihan. Dinala niya ang abo ng kanyang kaibigan na si Kuroki sa dagat dahil naniwala siya na ang itinayo nila ng magkasama ay karapat-dapat na kamatayan. Naniwala siya na gagana ang sandata. Naniwala siya na ang sakripisyo ay may magagawang nasusukat sa kinalabasan ng digmaan. Nagkamali siya tungkol sa kinalabasan. Hindi siya nagkamali tungkol sa kalidad ng kung ano ang kanyang ibinigay. Ang ibinigay ng mga piloto ng Kaiten ay totoo at ito ay ganap. Ang ibinigay ng programa sa kanila bilang kapalit, ang target intelligence, ang mga guidance system, ang oras ng pagsasanay, ang mga teknikal na solusyon na maaaring nagbigay ng mga resultang katapat ng halaga ng kanilang sakripisyo ay hindi naging kapantay ng kanilang inialay. Ang kawalan ng simetriyang iyon ang tunay na kwento ng programang Kaiten, hindi ang mitolohiya ng pagbaligtad sa agos ng langit. Ang realidad ng 106 na kabataang lalaki, maingat at takot at kumbinsido at tao, nakaupo sa dilim sa loob ng mga selyadong metal na tubo, naghihintay para sa mga target na karamihan sa kanila ay hindi nahanap. Nararapat sila sa mas mahuhusay na kagamitan. Nararapat sila sa mas mahabang oras. Nararapat sila sa tapat na pagsusuri na hindi kailanman ibinigay sa kanila ng institusyong nagpadala sa kanila. Nararapat sila sa pinakamababa na maalala bilang kung ano talaga sila. Hindi mga simbolo. Hindi mga sandata, hindi mga bumabaligtad na agos. Mga kabataang lalaki na naupo sa loob ng matematika ng isang digmaan na tinatalo na ang kanilang bansa. At nagpatuloy pa rin, yung sa mga dahilan na komplikado at tunay at hindi kailanman lubos na nakuha ng anumang opisyal na mitolohiya. Iyon sila. Iyon ang tunay na ginawa ng programang Kaiten, hindi isang pagbabago sa agos ng digmaan sa Pasipiko, kundi 106 na partikular na tao na hindi maaaring pagpalit-palitin sa isa't isa o sa ideyang ginawa ng programa para sa kanila. Ang kanilang mga pangalan ay nasa memorial sa Otsushima. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng isang bagay na pag-iisipan, isang bagay na mananatili pagkatapos mong manood, isulat ang isa sa mga pangalang iyon sa mga comments sa ibaba. Hindi isang pangkalahatang komento, isang pangalan, Nishina, Kamata, Nakao, Matsuo Hasegawa, Yokota na nakaligtas at ginugol ang kanyang buhay sa pagpapatotoo. Isulat ang isang pangalan. Isa itong maliit na bagay. Hindi ito wala lang. At kung naniniwala ka na ang kasaysayan ay mas mahusay na pinaglilingkuran ng kung ano ang tunay na nangyari kaysa sa kung ano ang kailangang mangyari para sa mga institusyon, mag-subscribe. Dahil ang susunod na kwento ay naghihintay na. At itatanong nito ang parehong bagay na itinanong ng isang ito. Hindi ang sinasabi ng opisyal na record kung ano ang totoo. Kung tinamaan ka ng kwentong ito, i-like at mag-subscribe. Ang bawat like ay nagsasabi sa YouTube na ipakita ang kwentong ito sa mas maraming tao. Iwanan din ang iyong comment dito sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Ngayon, i-click ang susunod na video na ito. Magkita-kita tayo ron.